Ito yung nakita kong statistics. Sa Philippines, yung sa kaliwa at yung sa kanan yung sa whole world. So majority sa atin, sakit talaga or illness ang magiging cause of death. Ayon sa survey, karamihan sa mga tao, kung may choice, gusto yung sudden death na lang as an ideal way to die. Pati na din ako. Again, kung may choice, gusto ko sudden death na lang din. Yung tipong matutulog ka tapos hindi ka na lang gigising. Ganon. 'Di ba? Yung walang masyadong pain sa'yo, tsaka sa family mo, at wala rin yung malaking gastos sa ospital. Pero ang reality, konti lang ang namamatay ng sudden death or yung biglaan. May statistics na out of 2 million people, less than 10% ang namamatay ng biglaan. Usually, mahabang proseso ng gamutan ang nangyayari sa karamihan ng mga tao bago mamatay. Kaya ako, sabi ko sa family ko, ayokong i-revive ako kung it means na paggising ko, hindi ko na mauhugasan yung sarili kong puwet. Rather die with dignity without being a burden emotionally, physically, at financially. Kasi it's important to have that conversation then with your family habang healthy ka pa. Paalam mo dun sa mga taong tatanungin ng doktor pag umabot ka sa ganung punto na yon. Mas maganda yung alam nila kung ano yung kagustuhan mo. Okay, so pasensya na kayo. Nakaka-depress talaga tong topic na to talaga. Okay, so yan na yung mga ways that people die. I just want to show you how scary and sad just to think about that. Lalo na pag na-experience mo pa na mamatayan. Again, kaya no wonder, tayong mga tao naghahanap ng pangalawang buhay. Kasi parang napaka-unfair. 'Di ba? Ganun lang yun. Hindi pwede, dapat meron pa. 'Di ba? Ganun yung iniisip natin eh. Okay, balik tayo. May proof ba ang life after death? May pangalawang buhay nga ba? Ang mga evidence na naririnig ko about life after death ay galing sa mga buhay na tao. Kahit yung Bible or ano pa mang ancient book ay sinulat din ng mga buhay na tao. Right? So, hindi ko na didiscuss yung nasa Bible kasi wala namang way para matest yun. Puro salita lang. Sinulat ng mga taong gustong paniwalaan sila. So, obviously, bias siya. And again, we cannot test it. Doon na tayo sa binibring up din na madalas na evidence for life after death. Ito yung istorya ng mga near-death experiences. Kwento ng mga tao na muntik na or malapit na mamatay. Usually, sinasabi nila na nakikita nila yung mga kamag-anak nila or yung mga magulang nila na namatay na at sinusundo daw sila. Meron ding iba na may maliwanag daw na puting ilaw sa dulo ng isang tunnel silang nakikita. Well, napakatagal na nitong mga kwento na to at malamang nakarinig na rin kayo ng mga ganyan. So, meron akong nakitang study na ginawa sa Amerika. Nag-interview sila ng mahigit 1,400 na tao na malapit na mamatay at napakaraming kwento ang nakolekta nila. So, here's what they found. Over 80% nagsabi na may napapanaginipan sila or may nakikita sila na totoong-totoo na parang hindi hallucination lang. Out of that, 72% ang nakakakita ng mga namatay na close family member or kamag-anak. Tapos 59% is something related sa preparation sa pagbiyahe, sa pag-alis, yung nakikita nila. 29% yung mga buhay na tao naman yung napapanaginipan o yung nakikita nila. Tapos 28% yung mga experiences nila or mga memorable experiences nila sa buhay, good or traumatic experience, basta yung tumatak sa kanila. Okay? At habang lumalapit yung araw ng pagkamatay nila, dumadalas din yung mga panaginip at yung mga visions nila. And they also found na itong mga panaginip at mga visions gives a good feeling doon sa mga taong yun na malapit ng mamatay. It gives them comfort na hindi sila nag-iisa sa oras ng kamatayan. And I agree, that's a good thing. Pero what we want to find out is this proof na may afterlife nga ba? Ito isa sa mga example video interview nila. So, panoorin natin. May makapangyarihan nga ba na